Encourage everyone to stand up po as we start our praise and worship Saturday. Pwede po ba natin ulit batiin ating mga katabi, ang mga kasama po namin ngayon, ang hapon. Welcome each other as we commit our time to our Lord Jesus Christ, the center of our lives and our church. Amen? And use our voice. Let's focus our mind as we give our best worship to our Lord and natin itaas ang ating Panginoon ang ngalan niya for being always faithful, always good sa ating mga buhay. So,
Minsan pa, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging mahal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang wagas. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let's pray. Let's do the presence of our Lord. Thank you, take a step, Lord, once again, thank you for this day, Lord. Thank you, Lord, that you have given us the time again, Lord, to worship and give our praise to you, Father. And we are thankful, Lord, that nandito po ang bawat isa, Lord, kasama po namin, Lord. We are thankful that we have the liberty, Lord, to fellowship with each other, Lord. And we continue to pray, Lord, ang good health po, ang mga aming sakit, Lord, patuloy mo pagalingan. Patuloy niyo kaming bigyan, Lord, ng inyong pag-ingat at inyong protection, Lord, sa araw-araw, Lord, as we continue, Lord, to gather, Lord, every Sunday, Lord, to the upper, Lord. Lord, as we listen to your word, continue, Lord, to prepare our hearts and our minds, Lord, to be receptive to your word, Lord. And we're thankful, Lord, for our speaker for today, Elder Dylan, Lord. And we pray, Lord, that you bless him, Lord, God, as he deliver your word today, Lord. And sa buhay po namin, Lord, yung mga natututunan po namin, Lord, sa inyong mga salita po, Lord. And we pray, Lord, that continue, Lord, to bless our families, our loved ones, Lord God, with your protection and with your goodness and faithfulness, Lord, sa amin, Lord, and you extend it to our loved ones, Lord God. And we pray also, Lord, for our country, Lord, sa parating na election, Lord, that you give us, Lord, wisdom and guidance, Lord, as we live outside, Lord, dito, Lord, sa confines nito, Lord, paglabas mo namin, Lord, dala-dala namin ang iyong pangalan, Lord. As we being sanctified, Lord, to the Christ-like, Lord, every day of our lives, continue, Lord, to change our hearts, to renew our minds, Lord, to be our Lord Jesus Christ, as we live and still fight, Lord, in this world, Lord. And, once again, Lord, thank you, Lord, for our salvation, and thank you, Lord, for the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And we continue to pray, Lord, sa bawat isa po na nandito, Lord, and sa aming church, Lord, na patuloy niyo i-bless at na patuloy niyo i-guide, Lord. And all of us, Lord, the church is to always be rooted to your word, Lord, and nothing else. And always live by the fact that you are the center of our church and our lives, and our Lord Jesus Christ. And once again, Lord, we give up our glory to you. We praise this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Well, once again, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat at least po, once a month, kasama po natin ang kapatid na Dylan. In fact, kasama po namin siya every Monday. Meron po kaming Bible study at siya po ay patuloy na
nagtuturo sa amin. In fact, mas marami sa amin ang may edad sa kanya. Pagamat may edad na rin siya. Ganun pa man, ay talagang nag-challenge kami sapagkat hindi lamang kami tinuturuan, no? At hindi lamang tayo basta nakikinig na kanyang mga salita, kung hindi nakikita po natin ang malalim at maraming katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya mas lalo po tayo nagiging bibliga sa ating pananampalataya. Kapatid na rin natin. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Napaka mainit ang lagi pong nadadamang pagtanggap mula sa inyo. Bagamat of course, hindi naman ako bago sa inyo. Sana hindi ako nagsasawaan. Okay. Maraming salamat, Kuya Carding, sa introduction at saka kay Kat. Maraming salamat din sa panalangin. Talagang kailangan natin ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ngayong hapon ito. At napakaganda itong ating topic na pag-aaralan. Ang pamagat ay Imputed Righteousness, God's Gift Apart from Works. Ito ay base sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 4, unang talata hanggang 12. Pero bago natin simulan itong pag-aaral, idulog natin sa Panginoon itong ating pagpupulong sa panalangin. Ama namin Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, nawa kayo ang aming mabigyan ng luwalhati dahil karapat-dapat lamang kayo na tumanggap ng aming pagpupulong. At nawa sa aming pag-aaral, sa aming pagkakaunawa sa inyong banal na salita, mas lalim, mas lumalim nawa ang aming pagkakaunawa sa inyo bilang aming Diyos, bilang aming Ama sa langit. At nawa sa aming pagkakilala din sa aming katayuan, aming kalagayang spiritual kay Kristo Jesus, nawa maipamuhay namin sa araw-araw naming pamumuhay ang katotohanan nito. Itong aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ito ang title mga kapatid, no? Imputed Righteousness, God's Gift Apart from Works. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ay itinuring na katuwiran. Handog ng Diyos na walang kaugnayan sa ating mga gawa. Okay? So, itong imputed, ang ibig sabihin lang, yung pagtuturing ng Diyos sa ating katuwiran. So, itinuring na katuwiran. Okay? Ito ay handog ng Diyos na walang kaugnayan sa ating mga gawa. So, background po ng ating pag-aaral, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na nandun sa may Roma. Sa Roma, no? At ang pagkakasulat po nitong aklat na ito, sabi dito ay late winter or early spring ng 57 or 58 AD. Pag sinabi natin late winter, maaaring Disyembre yan o kaya January. Okay? Ito sinulat po, ano? At ang Apostol Pablo, sabi niya, doon sa may verse 15 ng chapter 1, siya talagang mayroong kagustuhan, sabi niya, to preach the gospel also to you who are at Rome. Bakit kailangan ipamahagi ang ebanghelyo sa mga mananampalataya? Mga kapatid, ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga di mananampalataya, kundi para sa ating di mga mananampalataya. Kasi pag lalo natin naiintindihan yung katotohanan ng ebanghelyo, lumalalim yung ating pagkaunawa ng karakter, yung pagka-Diyos ng ating Diyos, at yung dakilang pag-ibig niya para sa atin. Mas na-appreciate natin yung ating kaugnayan sa Kanya na kay Kristo Jesus. So, He was eager to preach the gospel also to you who are in Rome, sabi niya. No? So, para sa ating mga kapatid, mahalaga din maintindihan natin itong ebanghelyo, itong tinatawag natin gospel of Jesus Christ. Ang tanong, what is righteousness? Ano ba itong katuwiran na ito? At ito daw ay sabi doon sa ating pamagat, itinuring na katuwiran. Ano ba ang righteousness? Ang sabi dito, it is the conformity to the standard set by God in accordance with His character and nature. Ulitin natin sa Tagalog, ito yung pagkukonforme
doon sa pamantayan ng Diyos ayon sa kanyang pagka-Diyos. Yung ayon sa kanyang karakter at sa yung kanyang pagka-Diyos. Yung nature niya bilang Diyos. So may pamantayan ng Diyos, mga kapatid. Okay? At ang pamantayan na yan, pag kumukonforme ang isang tao, ayon din sa pamantayan na yan, natatawag na matuwid ang tao na yan. Okay. Of course, meron tayong problema. Ano ang mga problema? Ang sabi, no one is righteous. Sabi ng balang nakasulatan, no? Sabi sa Psalm 143, verse 2, do not enter into judgment with your servant, for in your sight, no one living is righteous. Wala daw nabubuhay na matuwid. Sa Ecclesiastes 7:20, isinulat naman ng anak ni Haring David, si Solomon, ano? For there is not a just man on earth who does good and does not sin. Lahat po nagkakasala, mga kapatid. Romans 3:20, ang sabi, by the deeds of the law, ito si Apostol Pablo, no flesh will be justified in his sight. Wala daw maaaring magiging ganap sa paningin ng Diyos. Sabi, for by the law is the knowledge of sin. So pag nalalaman natin kung ano yung tama, yung pamantayan ng Diyos, mas lalo pa tayong nais magkasala. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ko nga alam yung thou shalt not covet, kung hindi sinabi ng batas, you shall not covet. Nalaman niya tuloy at mas lalo pa siya naging covetous. So yan po ang problema. Pero may solusyon ang ating Diyos. Ano yung solusyon ng ating Diyos? Yung solusyon niya itong imputed righteousness. Itong pagtuturing o itinuring na katuwiran. Sabi sa Romans 3:21-22, but now, the righteousness of God, apart from the law. Pag sabing apart, walang kinalaman sa pagsunod ng batas ng Diyos. Apart from the law, is revealed, ibinunyag. Even the righteousness of God, itong katuwiran ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. Yung salitang believe ho dyan, hindi ibig sabihin behave. Believe lang ho, ibig sabihin. Yung paniniwala doon sa Ebanghelyo na ibinahagi. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po ay katotohanan. Okay? Hindi lang po ito mga facts. Pag ang isang tao ay nanampalataya, pinaniwalaan ang Ebanghelyo, ito po ay nagdudulot ng katuwiran sa taong nananampalataya. Imputed righteousness. Pag naniwala ang isang tao sa Ebanghelyo, hindi nagbe-behave. Wala akong kinalaman sa behavior. Walang kinalaman ho sa pagsunod. Walang kinalaman ho sa pagiging isang follower of the law. Kasi sabi, apart from. Wala akong kinalaman apart. Nakahiwalay ho sa pagsunod sa batas. So ito pong righteousness na ito, itong katuwiran na ito, ang sabi, it is a gift from God. Handog po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin, imputed to us, ibinigay sa atin by faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya na walang kinalaman sa ating gawa. Ito po ay nagdudulot ng mga blessing, mga pagpapala, kapatawaran ng kasalanan, and of course, itong assurance, kasiguruhan ng ating salvation. Meron ho tayong security, eternal security. In other words po, yung ating kaligtasan hindi ho nawawala. Hindi ho pwedeng mawala. Otherwise, hindi eternal life ang tawag dyan. Ang tawag dyan is temporal life or temporary life. Binigay sa atin is eternal. Pag sinabi eternal, walang hanggan. Walang hangganan. Hanggang dito lang. Pag sumunod ka, tutuloy natin yan. Pero pag sumuway ka, hanggang dito na lang yan. Hindi ho eternal life ang tawag doon. Temporary life ang tawag doon. Kasi tayo po, wala po tayo sa ating kakayanan na kaya nating sumunod ng 100%. Kaya kung ibabase po ang ating kaligtasan sa ating pagsunod, ay sabi po ang kaligtasan natin.
Hindi ho ganon. Ano? Ang ating kaligtasan, wala hong kinalaman sa ating 100% na pagsunod sa batas ng Diyos. Ito po lamang ay dulot, handog ng Diyos sa atin, itinuring sa atin dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Meron isang kwento ng dalawang magkaibigan. Mayayaman po sila pareho. Itong isang kaibigan, sila mga kolektor ng relo. Marami po yan, dito sa Pilipinas. Nagpo-kolekta ho ng relo. At itong kaibigan nito, binigyan ng relo ng isa niyang kaibigan. Pero dahil sa yaman niya, feeling niya, nakakaya naman kung hindi ko abutan, maski konti man lang yung kaibigan ko. So sabi niya sa kaibigan niya, maski konti lang, pabayaran mo. Nasabi na kaibigan niya sa kanya, pag pinayaran mo, maski piso lang ang binigay mo sa akin, hindi na regalo ang tawag dyan. Hindi ko na pwedeng tawagin regalo. Kasi mga kapatid, ang regalo ay libre, walang bayad. Meron mo ba kayong regalo na tinanggap nitong Pasko na meron mo kayong binigay na pera na kapalit? Meron mo ba? Wala. Of course, meron tayong tinatawag na exchange gift. Ano po? Hindi ba? Pero ang gift natin ay binibigay, hindi natin binibigay dahil umaasa tayong may babalik sa atin. Tama po? Ano po ang Diyos? Binibigay po niya ang kaligtasan. Wala naman siyang hinahanap na kabayaran o kapalit. Okay? So, huwag po natin isipin na kaligtasan po natin, ngayon natigtas na tayo, maski konti, meron akong siguro pwedeng ibigay sa Diyos para feeling ko meron akong naidagdag doon sa aking kaligtasan. Mga kapatid, kumpleto po ang ating kaligtasan. Wala akong kakulangan ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Wala po tayong kailangan idagdag para maging sapat yung ibigay na Diyos na kaligtasan sa atin. Kasi sapat na po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. It is finished! Sabi ng Panginoong Hesus, kumpleto na, walang kulang. Finished! Ayos na po. Areglado. Wala na tayong pwedeng idagdag. Wala na tayong pwedeng idagdag pa. So, kailangan maintindihan natin ito. Parang mas lalo natin ma-appreciate o maunawaan yung talagang nature nitong ating kaligtasan, kailangan pag-aralan natin. Sabi dito, imputed righteousness, God's gift apart from works. Tatlo po ang ating titingnan ngayong hapon ito. Yung una po, yung kaligtasan, itong handog ng itinuring na katuwiran. The nature, yung kaligtasan. Pangalawa, yung pagpapala, yung blessing, itong gift na ito, itong handog na ito sa atin, ng itinuring na katuwiran. At ang pangatlong, titignan natin itong saklaw. Yung saklaw nitong handog ng itinuring na katuwiran. So, unahin natin itong nature, o itong kalikasan ng handog ng ating itinuring na katuwiran. Tatlong bagay. Ito po ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng gawa. Pangalawa, ito po ay ibinibilang sa atin dahil sa ating pananampalataya. Pangatlo, ito po ay walang bayad. Walang bayad po. At ito ay binigay mula dahil sa biyaya ng Diyos. Okay. So una, sabi natin, not earned by works. So doon po sa verse 1 at saka sa verse 2, ang sabi, what then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? Ano daw ang na-discover o na-experience ni Abraham? Anong siya pa ay buhay? Nasa laman siya? Ang sabi, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Alam niyo po mga kapatid, pag meron tayong nagagawa, ang natural po na gawin natin, pag-ibang natin, yung nagawa natin. Okay? At ang isang tao po, kunyari, tinanong, bakit ka pamamasukin ng Diyos sa kanyang kaharian? At kung sagot po ninyo ay ito ang ginawa ko, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, mga kapatid, yan po ay tantamount sa pagyayabang. Okay? Wala po tayo pwedeng iyabang sa Diyos kasi sabi nga, there is no righteous, no not one. Wala po sa atin.
na perfect. Kung meron man tayong pwedeng pagyabang, kaya natin magyabang sa kapwa natin tao. Pero pag sa harap ng Diyos, sabi nga si Abraham, wala din pwedeng ipagyabang sa harapan ng Diyos. Okay. Si Abraham, noong doon po sa Genesis chapter 15, ilang beses pong humarap ang Diyos sa kanya. At kada hindi pag-usap ng Diyos sa kanya, lagi niyang inuulit kay Abraham yung kanyang mga pangako. God always reminds Abraham of His promises to him. Anong sabi dito, no? After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. Hindi pa Abraham, ano? Abraham pa ang tawag pa sa kanya. I am your shield, your exceedingly great reward. But Abraham said, Lord God, what will you give me? Seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Then Abraham said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came to him, saying, This shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Then he brought him outside and said, Look now toward the heaven, and count the stars, if you are able to number them. And he said, So shall your descendants be. In other words, nung humarap si Abraham sa Diyos, Abraham pa ang tawag sa kanya, pinangako sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Okay? At this point, wala pa mong anak si Abraham. At nilabas si Abraham doon, pinakita yung dami ng mga bituin sa langit. Sabi niya, yung mga descendant mo, ganito kadami. Magiging ganito kadami. Ang mga susunod sa inyo. So, ano sabi sa verse 3? For what did the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him for righteousness. In other words, naniwala lamang si Abraham dun sa pangako ng Diyos sa kanya, at yun ay itinuring ng katuwiran para kay Abraham. Itinuring siyang matuwid ng Diyos dun lamang sa kanyang pagsunod, hindi sa pagsunod niya, kundi sa kanyang paniniwala dun sa pangako ng Diyos. Ito mga kapatid, itong pakipag-usap, nasa Genesis chapter 15 po yan eh. Nung nasa Ur pa siya, umalis na si Abraham doon, itinawag siya ng Diyos, at siya'y sumunod sa Diyos. May pananampalataya na po ba si Abraham noon? Meron na, mga kapatid. Meron na siyang pananampalataya. Pero, hindi siya itinuring na matuwid ng Diyos noong panahon na yun. Noong siya naniwala doon sa pangako ng Diyos, saka lamang siya itinuring na matuwid ng Diyos. Yun ang sabi sa banal na kasulatan. So, bagamat sumunod si Abraham, and he obeyed in faith, righteousness was not yet credited to him. Yung timing po ng pagtutuwid ni Abraham sa harapan ng Diyos, yung pagtutuwid ng katuwiran niya, ay nangyari noong pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos na siya'y magkakaroon ng anak. Okay. So it was credited through faith, ibinilang dahil sa pananampalataya ni Abraham. Ang sabi sa Galatians chapter 3, verse 6 to 7, just as Abraham believed God, and it was accounted to him or credited to him for righteousness, therefore know that only those who are of faith are the sons of Abraham. In other words, mga kapatid, tayo po, na nananampalataya din kay Kristo, tayo din po ay mga anak ni Abraham. Because Abraham is the father of faith. Okay? Hindi po siya ang father of obedience. Siya po ang father, ang tawag po sa kanya, father of faith. Hindi father of obedience. Okay? Father of faith po. So, kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon Isus, ang tawag din po sa atin, children of faith, children of Abraham din, kasi he's the father of faith. So, itong katuwiran po na ito, ay pinagkaloob din ng walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. It's by God's grace and grace alone. Alam po natin yung hymn na Amazing Grace. Hindi ko alam kung pinakanta natin ng regular dito, pero nung ako'y bata, sa San Juan, ano yun? Hymn number 40 yun.
Basta hymn number 40, alam na namin yun. Let's sing hymn number 40. Amazing Grace na yun. Okay. Dakilang biyaya ng Diyos. So sabi sa verse 4 and 5, Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Kung isang tao daw ay nagtatrabaho, utang daw sa kanya yun. No? It's counted as a debt. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted as righteousness. So, tayo ba mga kapatid, nakikita ba natin na ang ating katuwiran sa harapan ng Diyos ay isang bagay na ating nakamit dahil naging masunod tayo sa Kanya, o dahil lamang ito ay binigay niya sa atin mula sa Kanyang dakilang biyaya. Sabi nga sa Ephesians 2:89, ito, kilala niyo siguro itong verses na ito, no? For by grace you have been saved. O tayo linigtas dahil sa biyaya ng Diyos through faith, that not of yourselves. It's not of ourselves, mga kapatid. It is what? The gift of God, not of works. Bakit? Lest anyone should boast. Kasi pag sinabi natin, ito, ang ginawa ko para sa iyo, O Diyos. Naalala niyo ba yung verse na sabi ng Panginoon Jesus, not everyone who calls me Lord, Lord, diba? Shall enter my kingdom. Kasi may mga tao, Lord, Lord, bakit kita pa ako? Kasi itong mga ginawa ko para sa iyo eh. Di ba, nagpalayas ako ng mga demonyo para sa pangalan mo. Marami akong gumawa ako ng mga himala sa pangalan mo. So, ang inayabang ng tao na yun, yung kanyang mga ginawa para sa Diyos. Because that's boasting, mga kapatid. Pagyayabang po, hindi mo tinatanggap yan ng Diyos. Tulad mo ng ating trabaho. Lahat po tayo nang nagtatrabaho, meron po tayong tinatanggap. Pagkakautang mo ng kumpanya yan sa atin. Kasi bakit? Iniuuna mo yung trabaho bago tayo binabayaran. So at the end of the month, kailangan bayaran tayo ng ating kumpanya. Kasi ang may utang sa atin ay ang ating employer. So kaya tawag debt mo ang tawag dyan. Kasi nauuna mo yung trabaho bago yung bayad. Hindi mo muna ipinabayad bago nagtatrabaho. That's why it's called a debt. Utang. Pero ang gift ko, walang pagkakautang mo yan. Wala akong kinalaman sa pagiging mabait, wala akong kinalaman sa serbisyo na ibinibigay, nothing whatsoever. A gift is always freely given. A gift is freely given. So ito po ang reflective question para sa atin lahat. When God looks at both you and me, ang nakikita ba ng Diyos? Does He see someone trying to earn righteousness? Or someone simply trusting in His promise? Tayo po ba ay pinipilit nating makamit sa ating gawa itong katuwiran ng Diyos? O tayo umaasa lamang? Nananampalataya lamang sa pangako ng Diyos? Are we trusting in His promise and His promise alone? Ano ang promise yan? Promise of eternal life. Ang promise of eternal life sa John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa paniniwala lamang natin kay Kristo Jesus, nakakamit natin ang eternal na buhay at hindi tayo mapapahamak. Pangako po yan, mga kapatid. Okay, so, sabi ni St. Hodges, isa pong theologian po ito, sabi niya, the message of the gospel is that eternal life is a free gift. Ito po talaga ang pinakamensahe ng Ebanghelyo. It is not something we work for or earn. We cannot work for or earn our salvation. So yun po Yung pangalawa po, pag-uusapan natin ngayong hapon, itong pagpapala ng handog ng itinuro na katwiran, the blessing of the gift. Dalawa po yan. Ang kalayaan mula sa pagkakasala at kasalanan at ang kasiguruhan ng kawalan ng hatol natin. So, blessing po itong dalawang ito. Blessing po. Okay, tingnan po natin yung una, itong freedom from guilt and sin. Kalayaan mula sa pagkakasala at sa kasalanan. Sabi sa Romans
verse 6 and 7, ang sabi, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Sa lumang tipan, mga kapatid, alam po natin yung offering, sin offering ang tinatawag. Ano? Ang ginagawa po dyan, kumukuha po sila ng isang tupa o kambing, kailangan po spotless. Pag sinabi yung natin spotless, hindi po pwede yung libot-libot-libot. Kailangan puti lang. Puti. Hindi po pwede. Talaga yung ibig sabihin ng spotless. Wala akong bahid ng ibang kulay. Talagang kailangan puti lang. Pure white. Spotless. Yan, nakita po ninyo, mga spotless. Of course, medyo madungis ng konti kasi kung ihiga sa lupa ang mga tupa. Pero puti po yan, spotless. At yan po ay pinapatay. Pinapatay, hinihiwang ulit. Tapos yung dugo ay kinukolekta. At yun po ay ini-sprinkle doon sa may altar. Okay. At yan po, itong ginagawang sacrifice na ito for sin, temporary po ang kanyang nature. Hindi po yan permanente. Tinatakpan lamang ng sacrifice ang mga kasalanan ng tao. Para temporarily, sa paningin ng Diyos, hindi makasalanan ang mga tao yan. Doon po sa Israel, mayroon po silang national sacrifice. Ang tawag po dyan, Yom Kippur. Yung araw po na yon, yung sakripisyo na ginagawa ng dakilang saserdote nila, yung great high priest nila. Once a year, pumapasok po siya sa Holy of Holies. Doon po sa pinakaloob-looban ng templo. At doon po nagsasakripisyo siya para sa mga kasalanan ng mga tao. Once a year lamang po ginagawa yun. Okay? Once a year po. Pero yun, itinatakpan lamang po ang kasalanan. Hindi yung permanente. Kaya kailangan ulit-ulitin po yan, year after year. Sabi nga dito sa Hebrews 10, for the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices which they offer continually year after year, make those who approach perfect. Hindi ho nakaka-perfecto. For they would not have ceased to be offered. Kailangan ulit-ulitin po, For the worshippers, once purified, would have no more consciousness of sins. But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats take away sins. Imposible po. Hindi ho natatanggal ng permanente. Natatakpan lamang. Pero mga kapatid, ano po ang turing sa Panginoong Jesus? Nung nakita po siya ni Juan Bautista, sabi, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hindi po covers. Takes po ang pagturing sa Panginoong Jesus. Kasi po, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, nakakatanggal po ng kasalanan. Hindi po katulad ng sakripisyo ng mga tupa o mga bata. So, ito pong sakripisyo ng ating Panginoong Jesus is about not only covering sins, but taking away sins. Mga kapatid, ang mga kasalanan po natin, binayaran po sa krus ng Kalbaryo at tinanggal na po sa atin. Hindi lamang tayo itinuturing na tuwid ng Diyos dahil natatakpan ng ating kasalanan, kundi naitanggal na po dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang sabi sa Hebrews 10:11-14, ang pagpapatuloy po. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, sino itong man na ito, the Lord Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, he sat down at the right hand of God. And from that time, waiting till his enemies are made his footstool. Sabi sa verse 40, for by one offering, he has perfected forever those who are being sanctified.
Mga kapatid, ang sabi daw po, perfected forever. Perfected temporarily? Until tomorrow? Until next month? Until next year? Perfected hanggang kailan? Forever! Perfected forever, mga kapatid. Kumisan, mahirap matanggap, ano? Pero ito po ang katotohanan eh. Perfected forever, those who are being sanctified. I-sanctified though, we are being made holy, by God. But we have already been perfected forever. Ito po yung ating tinatawag na positional righteousness. Yung position natin, yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, tayo ay perfected forever. Amen? Amen. Amen. God bless. God bless us all. Pag-usapan naman natin itong kasiguruhan ng kawalan ng hatol. Kasi may kalakip po ito. Hindi naman pwede perfected forever tapos yung hatol nandun pa. Hindi ba? Hindi pwede. Kailangan yung hatol ay tinanggal din. Sabi sa verse 8, Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Ito po ang katotohanan. Justification means our sin is no longer counted against us. Hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, tanong teka muna, kung perfected forever, bakit pa ako nagkakasala? Kasi mga kapatid, tayo pa ay nasa laman. Okay? Nasa laman po tayo. So, habang tayo ay nandito sa lupa, at nasa flesh natin, magkakasala po tayo. Pero, hindi ho yan binibilang ng Diyos kung tayo ay hindi napapasok sa langit ito. Nagkasala na siya. Hindi ho ibibilang sa atin yon. Kasi we are already perfect forever. Wow, ano? So, hindi na ho ibinibilang sa atin. So, ang sabi ho dito, through the mechanism of atonement, yung covering versus removal, the result is the same. The sinner is declared righteous and is blessed because God no longer counts sin against them. And Paul uses David's words to show that the principle of justification by faith, apart from works, is not a new concept. Nung unang panahon, itong konsepto na justification by faith, yung pag-aaring ganap ng Diyos, nasa lumang tipan na po. Kung isang tao ay nananampalataya sa Diyos nung sa Old Testament, inaaring ganap niya yan ng Diyos, tinuturing na siyang matuwid sa harapan ng Diyos. It is a truth that spans both covenants, not only in the New Testament, but also in the Old Testament. Kasi may ilan pong nagtuturo na sa Old Testament daw, faith plus works. Hindi po tayo naniniwala doon. Okay? At tinuturo po, according to the Apostle Paul, is pananampalataya lamang ang nagliligtas. Okay? Both in the Old Testament and also in the New Testament. Sabi sa John 3:18, He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Tayo po, hindi na po tayo condemned dahil ating pananampalataya ay binigay natin sa ating Panginoon Jesus. So, ito po ang reflective questions para sa ating mga kapatid. Do you live with joy? Tayo po ba namumuhay na may ligaya, kasiglahan? Joyful po ba tayo knowing that our sins are truly forgiven? Talagang pinatawad na talaga tayo ng ating mga kasalanan. Do we have joy in our heart? Meron po ba tayong ligaya sa ating puso? O tayo pa may guilt? May guilt over what God has already forgiven. Mga kapatid, we should live without guilt kasi God has forgiven all our sins. Okay? Do you trust that God no longer counts your sin against you? Or do you fear that He still holds your past against you? Okay? Very important po yan. Sabi ni Robert Wilken, the moment we believe in Christ, all our sins are forgiven. Past, present, and future. This is the liberating power of the gospel. Pag ang Panginoong Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan, hindi mo lamang yung
dati natin kasalanan, o yung kasalanan natin yun. Lahat po ng kasalanan natin, past, present, and future. So ano po kasi sinasabi doon sa John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang pinag-uusapan po doon is fellowship forgiveness. Fellowship forgiveness. In other words, dahil pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan, lahat-lahat, meron na tayong relasyon, relationship. God now is our Father. Tulad po ng isang ama at isang anak, maaaring ang anak ay sumuway dun sa ama. Meron na tayong relationship. At bakit tayo nagkaroon ng relationship? All our sins have been forgiven. But now in that relationship, maaaring sumuway pa tayo dun sa ating ama. At of course, pag sumuway tayo sa ating ama, yung fellowship natin sa ama natin ay nagkakaroon ng break in fellowship. So kailangan meron tayong confession of sins. Dad, pasensya na, nagkasala ako. Sorry ha, patawarin mo ako. Okay lang anak, alam mo namang mahal kita. Pero I'm glad inamin mo sa akin yung pagkakasala mo. Oh. Naaayos yung relasyon ng ama at anak pag mayroong ganong klaseng confession. Yun po ang ibig sabihin po ng John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Willing na willing po na patawarin tayo ng ating ama. Kasi siya ay ating ama. We can call Him our Father already and we are His children. Hindi ho nawawala ang relationship na yan. Okay? No matter what we do, we will always be the children of God. So, ito po ang ating pangalawang punto. Pag-usapan po natin itong saklaw. Itong saklaw ng handog. Itong handog na itinuring ng katuwiran ng Diyos. Tatlo po, itong titignan natin, no? Para sa Hudyo po, as para sa Hintil. In other words, pangkalahatan po ito. Number 2, higit ito sa panlabas na palatandaan, tulad ng pagtutuli. Kasi noon, meron hong circumcision, no? Pag-usapan natin. And, ito ay para sa lahat na lumalakad sa hakbang ng pananampalataya. All who walk in the steps of faith. So, isa-isa yun natin. Sabi ni Apostol Pablo, in verse 9 and verse 10, ito pong imputed righteousness is for everyone. Sa banal na kasulatan, dalawang klase, dalawang kategorya lamang ng tao. Hudyo at saka Hintil. Ang Hudyo, ito yung mga pinili ng Diyos, yung kanyang chosen nation of Israel. At yung Hintil, lahat na po tayo kasama na dyan. Okay. So sabi sa verse 9 at saka sa verse 10, ito po sabi, does this blessedness then, itong blessedness of what? Yung blessedness ng pagtuturing ng Diyos na matuwid. Does this blessedness then come only upon the circumcised or upon the uncircumcised only? Okay, very important na tanong ito eh. Kasi maaaring isipin ng tao, ay, maliit lamang itong saklaw. Itong tinatawag ng pagtuturing ng katuwiran ng Diyos. Maliit lamang ito. Hindi po mga kapatid. Ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo ay hindi ho makitid ang application nito. Malawak hong application. For we say that faith was accounted to Abraham for righteousness. How then was it accounted? Was it while he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. So, ito po ang katotohanan. Justification is based on faith, not ethnicity or religious background. Kasi po, noong unang panahon, ang naghihiwalay po sa mga Hintil at sa mga Hudyo, ito tinatawag natin seal of faith nila. Ito pong seal of faith, ito po yung tinatawag na circumcision o pagtutuloy. Okay? Yung mga ibang bansa, wala akong ito. Pero doon po sa sa batas po ng mga Hudyo, kailangan kong itinutuloy lahat ng kalalakihan. Okay? Pag ipinanganak, I believe that's 8 days after they're born. So, si Abraham, itinuring ganap ng Diyos, itinuring matuwid ng Diyos, bago pa siya nagkaroon ng circumcision o pagtutuli. So, ibig sabihin ho nun, all who have faith, whether you are circumcised or not circumcised, yun po ang lawak o saklaw nitong prinsipyo ng pananampalataya na nagdudulot ng katuwiran. Okay? So,
It's for both Jew and Gentile. It's not only exclusively for the Jews. And it is beyond. Beyond. Higit pa sa panlabas na palatandaan tulad nitong pagtutuli. Sabi sa verse 11, and he received the sign, si Abraham, the sign of circumcision. It is a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised. So tanda po ito. Tanda mo. That he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised. That righteousness might be imputed, maaaring ituring sa kanila also. So ito po katotohanan. Ito mga religious rituals po. Baptism, church attendance, hindi po ito nagliligtas mga kapatid. It is only faith that saves. At ito po ay para sa lahat na lumalakad sa hakbang ng pananampalataya o the steps of faith. And the father of circumcision, sabi sa verse 12, to those who not only are of the circumcision, but also who walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised. So, faith is not about external marks, but an internal trust in God. So, explain po natin itong steps of faith. Kasi, usually pag sinasabi natin ng hakbang, steps, ito inisip natin pagsunod ito steps Pagsunod, naglalakad na po. So, sinusunod lang po. So, parang pinag-uusapan ba dito ay obedience? Hindi mga kapatid. Kung obedience po pinag-uusapan dito, sa lugar na ito, dun sa itinuturo ni Pablo dito sa ating mga talata. So the walk in the steps of faith means to follow Abraham's example of trusting God completely for righteousness. Yun po ang ibig sabihin. Itong walk in the steps of faith. Yung pagsunod sa halimbawa ni Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sa kanyang pagsunod sa Diyos. Just as Abraham believed God's promise and was declared righteous apart from works, so too we are justified by placing our faith in God's promises of salvation through Jesus Christ. This faith is not about faithfulness or obedience as conditions for being justified, but relying on God's grace and provision just as Abraham did. So yung pangako lamang ng Diyos ang inasahan ni Abraham. So, alam po ninyo, yung aking, naikwento ko na ho sa inyo, yung aking lola, nahuli ng aking daddy, si Kuya Maynard. Binibisita niya dun sa bahay. Nakita, inay, ba't nag-uusapin pa ho kayo? Hindi ba mananampalataya na kayo? At ang sagot naman ng aking lola, nagbabakasakali lang anak. Pero eventually, itinigil po ng aking lola po yun. Na-realize niya na hindi ho nagdadagdag sa kanyang katuwiran yung kanyang pagrusaryo. Eventually, itinigil ho ng aking grandmother. Pero yun ho yung unang kanyang paniwala. Kasi po, hindi po lahat ng nananampalataya kay Kristo automatic po nagmamature sa Christian faith. Kaya nga po ito si Apostol Pablo, isinulat niya itong aklat, itong tiga Roma, kasi marami kung kailangan maintindihan ang mga mananampalataya ukol sa Ebanghelyo. Ukol po sa pananampalataya kay Kristo. Ukol po sa katuwiran na itinuturing ng Diyos sa mga nananampalataya lamang kay Kristo. Hindi pa ako naiintindihan Kaya kailangan bigyan po ng paliwanag ni Apostol Pablo. Mga kapatid, wala ko tayong pwede idagdag. Tingnan natin itong pag-usapan natin. Itong mga ginagawa natin mga ritual kasi hindi ito nagdadagdag sa ating kaligtasan. Sigurado na secure na ang ating kaligtasan kay Kristo. It is already finished. Sabi po ni Apostol Pablo. So ito po mga reflective questions po natin. Do you believe that God's righteousness is truly available to all people? Naniniwala pa tayo ito po ay para sa lahat? Regardless of background? Or do you struggle with thinking
Some are more deserving than others. Ito po mga kapatid, meron po ako na nakausap lately, hindi ko sasabihin mo yung kanyang pangalan, Pero ang sabi niya, siguro ito, hindi ito maliligtas. Hindi masyado masunurin ito sa Diyos. Baka hindi ligtas ito. So, sa pag-iisip ng tao ito, yung kaligtasan ay base doon sa pagsunod ng tao. Hindi base doon sa ginawa o gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo o base doon sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang ating salvation, kung ibabase po natin sa ating pagsunod, hindi ho tayo magkakaroon ng tinatawag na security o seguridad. Kasi pag hindi ho tayo 100% na sumusunod, automatic na isipin natin, ako ba yung liligtas ng Diyos? Diba? Automatic po natin isipin yan, Pag ating titignan sa salamin, yung ating sarili, sino makapagsasabi na 100% ng ating pagsunod sa Diyos? Sino mga kapatid? Anyone here? Wala? 100%? Hindi natin kayang sundin 100%. Imposible. Sabi mo sa pananampalataya, di ba? No one is righteous, no, not one. Wala ho. So, huwag po tayong maging judgmental sa mga ibang tao na parang nakikita na, siguro ito. Di pupunta sa langit ito. Ito, pwede ito. Parang gano'n, nakatingin ho tayo sa kilos ng ibang tao, hindi ho, Each one of us are accountable to God. Okay? Tingnan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po yung pananampalataya ng ibang tao para hindi ho tayo maging mapaghatol sa kanila. Okay? So, are you following, sabi dito, the example of Abraham's faith by fully trusting in God's promises? Or are you relying on something else? Baka secret. Meron tayong ginagawa dito. Hindi ko masasabihin kay Pastor, pero ito panigurado ko ito. Ito gagawin ko ito. Or 100% dapat mga kapatid. 100% lamang dapat tayo umaasa sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay kanyang alingin ganap. Sabi ni Charles Rowley, isang sikat na theologian, the gospel is universal in scope. Universal po ang saklaw ng Ebanghelyo. It is a message. Message po siya, hindi utos, hindi mga commandment. Ang Ebanghelyo po ay hindi series na utos na kailangang sundin. Ito po ay isang mensahe lamang para sa lahat ng tao na kailangang paniwalaan. To believe the gospel. Regardless of their background or their heritage. Para sa lahat po ang Ebanghelyo. So ano po ang conclusion natin mga kapatid? Responding to the gift. Okay? Paano po tayo mag-responde dito sa handog ng Diyos ng kanyang katuwiran? Justification is by faith, not by works. This righteousness brings forgiveness and assurance of salvation. And it is offered to everyone regardless of background. Ito po ang paanyaya sa atin. Ito ang ating kilos dapat. Kung ang mga hindi pa nananampalataya sa atin, kailangan pananampalatayan na natin ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That's the only thing that will save us. Okay? And if we are a believer, kailangan we must rest. Magpahinga tayo sa kasiguruhan ng ating pagiging matuwid kay Kristo. Ang ating katuwiran ay hindi sa ating sarili, ang ating katuwiran ay na kay Kristo Jesus. At ang pangatlo is napaka-importante mo. Ibahagi mo natin ang Ebanghelyo sa lahat ng ating mga katuwiran. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat dahil sa hamon na ibinigay niyo sa amin dito. Dahil sa aming pagkakaintindi ng aming katuwiran na inyong itinuring sa amin. Dahil sa aming pananampalataya kay Kristo, nawa ang aming katayuan bilang mga matutuwid ay aming maipamuhay ng aktual sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa aming pamumuhay, nawa kayo ay malugod sa aming mga ginagawa. Magbigay kaluguran nawa ito sa inyo at nawa ito ay magbigay ng kapuri-puri sa inyong pangalan, O Diyos.
Nawa makita ng sanlibutan ng aming pamumuhay at makita nila ang aming relasyon kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas. At magbigay nawa ito ng lakas na loob at tapang at kabuuan ng puso upang aming ibahagi ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, walang pagtatangi. Nawa maibigay namin ang pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tao na nananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen. God bless us all, mga kapatid. Salamat, kapatid na Dylan. Kaya yan po yung talagang makikinig at pag-aaral natin ang tinatawag po niyan ay expository na kung saan ay yung bawat talata na nakasulatan ay talagang hinihimay natin. Siguro sa atin may mga nag-share o nagbabago study at of course, kami din po may mga karanasan kanya. Gusto ko gamitin yung ginawa mong teksto at saka yung pagkaka-apply. Kaya pinapaalam na natin. Okay? Ang maganda dito, ito, habang nagsisermon siya, English yung outline, pero Tagalog po yung pag-explain. Plus, na-record po yan. Kaya kahit yung ating mga nanonood na kapatid, pwede po natin gamitin yan. At kung gusto nyo po talagang Tagalog, itatagalog po namin para sa inyo. Pero siya po ay biyasa sa English, lalo na rin po sa Tagalog. Napakaganda po na tayo pong mga anak ng Diyos kapag nalalaman natin mula sa kanyang kasulatan ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo ay kailangan pong marinig ng iba. Kahapon, kasama kami ng kapatid na Wyatt at napunta po kami ng Madangate, dinedicate po kami ng bangka, pero actually ang motive po doon ay maibahagi ang Ebanghelyo. At may mga ilang mga tao doon na kung saan ay naimitahan at pagkatapos nasira. Natutuwa ako kasi nung po nag-dedicate ng bangka, nasa bangka ako mismo. Kaya naalala ko ang Panginoon, nung siya po ay nagturo, sa kanyang mga alagad at sa mga tao, sabi ko, teka, parang ganito pala yung feeling. Pero nung nagsasalita ng Kalidadinan tungkol sa Ebanghelyo, ang naalala ko po, sabik po ang tao na mainig na meron pong kaligtasan sa pagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa mga gawa. At kita ko po sa kanilang mukha na kung saan nasabi, parang first time na nilang marinig. Kasi sanay po tayo mag-rosaryo nung araw. Naranasan ko po yan, magdagdag ng mga bagay tungkol po para sa ating kaligtasan. Kaya napakaganda po ng tinalakay natin. Kaya pwede po natin gamitin ito. Punta po tayo sa ating pagkakaloob. Sino po ba ang ano ngayon? Ikaw ba? Hindi ako. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Magandang araw mga kapatid. Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Pero bago po ang lahat, meron po akong i-share sa inyong verse and I'm sure ito ay alam nyo na to. Ito po yung nasa Matthew 6, chapter 6 verse 33. Nakalagay po dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, I'm sure narinig niyo po yun, pero meron akong itatanong sa inyo. Ano po yung word na una pong nabanggit? Seek. Ang una pong nabanggit ay but. Sa Tagalog po, ngunit. Diba? So, babasahin ko po sa Tagalog version ito. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, madali pong maintindihan na yun kasi bakit? Ngunit, so ibig sabihin, merong kumbaga parang may precaution or warning dun sa umpisa. So, bago niya po ibigay yung ating mga pangangailangan, di ba, lagi po tayo nagpe-pray, lagi po nanghihingi ng mga
guidance, mga blessing ng Lord. Pero bago po niya ibibigay, ayon po dun sa verse na to, kailangan po unahin muna natin siya. So, ako po ay isa doon sa guilty doon kasi marami pong nauuna dahil siguro dahil sa family, sa pangangailangan ng family. Pero sabi nga dito, kailangan unahin natin muna siya para ibigay niya yung mga pangangailangan natin. So, yun po. So, yun po yung kanyang assurance sa atin. So, manalangin po tayo. Let's pray. Father God, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami at ikaw po ang napakadakila naming Ama. Ikaw po ang aming great provider. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lahat-lahat na pangangailangan namin sa lupa upang maging masaya ang aming pamilya at maging masagana dito sa lupa. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, ang aming tithes and offerings. Sana po ito'y makatulong para lumaganap ang iyong mga salita dito sa lupa at lalong lumawak pa ang iyong kaharian. Lahat po, tinadalangin ito sa matamis na pangalan ng Diyos na si Jesus. Amen. Pwede po ba tayo mag-still? And our service for today. Let's see again because of your love. As we reflect on God's faithfulness and love.